Narinig niyo sinabi niya. Pa, this is a board meeting. Hindi pa tapos ang laban mo pa. Marami pa. William, anong ginagawa mo rito? I am representing Edward Wong. Walang pakialam si Edward dito sa usapin dito. Yun ang pagkakaalam mo. William, baka hindi mo kilala kung sino yung kinakampihan mo. Yan ang magiging mitsa ng buhay mo. Huwag mong ibenta ang kaluluwa mo sa isang demonyo. Baka sa impyerno ka pulutin. Bilang na ang oras ninyo. Panahon na ng paniningil. William! Punta ka sa bahay mo, Mer. Mag-usap tayo. Lumalambot ka na yata talaga. At nakikipagkompromiso ka na. William, baka magbago pa isip mo. Pag nalaman mo yung buong katotohanan. Mabibigat ang mga binitiwan mong salita kanina sa chamber, Ai. Hindi makakatulong sa kaso natin sa korte. Hindi naman pwedeng gamitin ang pinag-usapan dun sa meeting ng Chamber of Commerce. Makakagawa sila ng paraan. Pwedeng kausapin ni George ang isa sa mga kakampi niya sa board para tumistigo laban sa'yo. Hindi makakatulong. Ano ba ang suggestion mo? I-suggest na kausapin ko na lang si Charles. Let's settle this. Gamitin na lang natin yung sinasabi mong alas para mapalambot ko ang anak ni George. Magsiset na lang ako ng meeting, katawagan ko na lang si Charles, sabihin ko na gusto mo makipag-set ng meeting sa kanya. Hayaan mo. I'll take care of this. Kakausapin ko si George. Finish your dinner. May pupuntahan pa ako. Ama, hindi pa ako kayo tapos kumain. I have to settle this now. Sama ho ako? Hindi na. I want to do this by myself. Good evening, William. Margaret. Ginagawa niyo rito? Kalimutan mo na ba? Pinapunta kami pa dito. Yaya, Emma. Magpadagdag po kayo ng 2 upuan para sa bisita natin for dinner. Ginagawa mo naman kaming bisita sa bahay natin. Bisita lang kayo ni Margaret sa imbitasyon ni Pa. Pasok. Bakit para kang nakakita ng multo? Maraming multo dito sa bahay na ito. Pero hindi ikaw ang inaasahan mo. Bakit ka nandito? Ibalik mo sa akin ang bahay ko. Bibilin ko kahit magkano. At ibabalik ko rin sa iyo lahat ang mga properties mo na nabili ko. Wala akong ibibigay sa'yo. Kahit ano. Akin ang bahay na ito. Bayad na ito sa aking pananahimik noon. Nakagagawan ng pamilya niyo. Na ginusto mo! Grace, iwan mo kami. Pasensya na po kayo, sir. Pasensya na po.
ginagawa mo sa kwarto ng lolo ko? Sinalan ko lang siya si Sir George. Sino ba yung kausap ni Lolo? Ano to? Lo? Ano yun? Sir George? Lolo! Sir George! Lolo, okay lang kayo? Sir George! May kasama ba siya, di ba? George! Ano yung putong ngayon? Ano nangyari dito? May narinig ko sa loob eh! Si Sir Ah! George ay nasa loob eh! Tagal! Sir George! Sir George! Tulong! Sir George! Sir George! Natin! Tulong! Tulong! George! Huwag ka natin! Dito! Ha? Narinig ka ba? Punta ka na ba yun? May kasama siya! Dito! Sir George! Susi! Malakas na punta ko din namin! Alam ko ano nangyari! George! Noah! Alam ko ano yun! May kasama kasi sa babae dito. Kita po. Kakakayat eh! Ayun! Susi! George! Anong ginawa niyo? Wala akong ginagawa! Kausap ko siya! Ma! Tumawag kayo ng ambulansya! George! Guard! Guard! Huliin niyo yung babae yan! Bakit? Bakit? Wala akong kasalanan! Wala akong ginagawa! Kausap ko lang siya! Bitiwan mo ako! Bitiwan niyo ako! Bitiwan niyo ako! Wala akong kasalanan! Kausap ko lang siya! May bumaril sa kanya! Dalawa lang kayo sa kwarto! Hindi! May ibang tao sa kwarto! Nadatnan ko ang isang katulong sa labas ng kwarto. Parang tuliro. Paglapit ko, namatay yung ilaw. At narinig ko agad ang putok sa loob ng kwarto. Sinubukan naming buksan ang pinto pero nakalak. Kayo rin ang nakakita sa pagdating ni Mrs. Helena C. Lumabas ho kami ni Elizabeth. Sinabihan ho ako sa pagdating niya. Ako ho yung nagpapasok sa kanya. Nagpahanda po sa akin si Charles ng karagdagang hapunan para kay William at Margaret. Wala na kayong nakitang ibang tao liban sa kanila. Wala po. Pero ewan ko lang po sa mga kasamahan ko. Ngayong pong araw na to, isa lang ang bumisita at pinapasok sa loob. So bukod sa ibang araw, may iba pa. Si Sir William po at Ma'am Margaret ay pamilya. Hindi po sila bisita. Ito po ang logbook. Pagkatapos, Kulit po kasi ako sinampal ng babae si Sir. Tapos po, natapon ko po yung tray ng hulog ko po. Tapos po, tinulungan po ako nga ni Sir George kasi hindi po ako makagalaw nung una eh. Tsaka po ako pinalabas sa kwarto. at nilak na rin ang pinto. Charles! Selena, Nasa presinto. Tinawagan ko na yung mga abogado. Sasampahan na siya ng murder. Andrew! Ay, saan na po kayo, Ay? Hindi ako. Wala akong kasalanan. Wala akong kasalanan, Anastasia. Hindi ako. Ay, hinihintay ko lang na magkaroon ng kaso para makapag-petition ako to post bail. Ang ibig mo sabihin, matatagalan ako dito. Ayoko makulong. Ay, hindi na kasi office hours, tsaka kailangan nila kunin yung statement mo. Anastasia, wala akong kasalanan. Nag-uusap kami ni George. Biglang namatay ang ilaw. Tapos may bumaril. Pag sindi uli ng ilaw, andun na si George.
Ito na si George, nakabulagta siya. Hindi ako ang bumarel, may ibang tao sa kwarto. Ay, hindi nyo kailangan magpaliwanag sa akin. Naniniwala ko sa inyo.